Ito ang Frontline Pilipinas. Back-to-back News 5 exclusive. Vlogger natuklap ang mukha matapos sumemplang sa motor at sumadsad sa imburnal. Pagsalakay ng kawatang nag-alalastic man sa pool sa video. Lalaking nag-amok, sinaksak ang pinsan niyang umawat lang sa kanya. Isa pang sa pool sa video, lolang mahimbing ang tulog, hindi pinatawad ng akyat bahay. Pasintabi naman po sa maselang videong ito, pusang gala, pinagpapalo hanggang sa mapatay ng isang lalaki. At eto na nga, 4 na pangmalakasang singer sa salang sa bagong hulaan sa Masked Singer Pilipinas. Judge Detective Jano Gibbs, makiki-frontline live. Nag-alalastic man ang isang magnanakaw sa Maynila. Pinagkasya niya ang kanyang sarili sa maliit na butas para looban ng isang tindahan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Nakuhanan ng CCTV ang lalaking ito na nakatambay sa labas ng isang tindahan sa Divisoria sa Maynila nitong linggo ng madaling araw. Maya-maya, tumayo siya at may pilit na inaabot sa loob ng nakasarang tindahan. Dahil hirap siya, tinulungan siya ng dalawa niyang kasama para buksan ang grills. Nang matansya nitong kasya na siya, dito na pumasok sa loob ang lalaki. Pagpasok niya, tinakpan pa nila ng payong ang butas sa pinaglusutan ng lalaki. Unang tinangay ng lalaki ang mga sigarilyo sa estante. Sunod niyang binuksan ang drawer na naglalaman ng pera. Nang tapos na siya sa pagnanakaw, inabot niya sa mga kasamahan ng mga pakete ng sigarilyo. Yun nga lang, nahirapan siyang lumabas mula sa butas na pinasukan. Nagkalat pa nga sa sahig ang perang ninakaw niya. Aabot sa 300,000 pisong cash at mga sigarilyo ang ninakaw. Nagulat yung boss ko na pag-open niya nung linggo, hindi niya nakita yung pera. Malaki po talaga siya kasi halos 2 araw po namin na benta yun. Ito raw ang unang beses na nilooban ng tindahan sa loob ng 15 taon nila sa Divisoria. Nakalak naman ang pwesto at may grills pang harang sa labas. Kung titignan, kulang-kulang 1 dangkal lamang yung butas nitong accordion grill. Pero dito pilit inilusot ng kawatan yung ulo niya hanggang nagkasya na mismo yung katawan. Naaresto ng mga pulis ang isa sa 3 kawatan. Tumanggi siya magkomento. Tinutugis pang 2 niyang kasama, kabilang na ang lalaking nag-alalastic man sa pagnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa hinaba-haba ng panahon ng pagtugis, sa kulungan din ang bagsak ng suspect sa pagdukot at pagpatay sa mag-ina sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Anong gagalaw? Hindi na nakaporma ang lalaking ito nang salakayin ng mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division at Homicide Unit ang bahay niya sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Pinuhuli ka namin dahil may warrant of arrest ka na. Itinuturing ang lalaki na primary suspect sa pagdukot at pagpatay sa mag-inang Ortega sa Quezon City. Ayon sa NBI, July 2024, nang dukutin ng grupo ng suspect ang biktimang si Gloria Ortega. Sinubukan pa raw tumakas ng biktima kasama ang kanyang anak. Pero pinagbabaril ng mga suspect ang sasakyan nila kaya napatay ang anak ng biktima. Humingi pa ng 5 milyong pisong ransom ang mga suspect pero pinatay rin nila si Ortega kalaunan. Na-recover ang kalansay ng biktima sa Talahiban sa Barangay Santa Cruz, Sabay, Laguna. Lumalabas na 5 sila dun sa nag-conduct nung abduction ng mga Ortega ay pagpatay din dun sa anak. Ang suspect todo tanggi sa krimen. Wala po kung alam dyan, ma'am. Wala po talaga. Una nang nahuli ang 3 kasamahan ng suspect noong nakaraang taon. Ang mga kaanak naman ng biktima nabunutan daw ng tinik sa pagkakaaresto sa suspect. Habang buhay na pagkakulong yung gusto namin, buhay po yung kinuha nila. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect na mahaharap sa mga reklamong homicide at kidnap for ransom. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ginawang scam hub ang isang condo unit sa Parañaque. Ang mga nakumpiskang computer nakitang may lamang malalaswang video na ginagamit umano sa love scam. Nasa Frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio.
Isang Chinese na may kasong murder ang hahainan sana ng arrest warrant ng mga tauhan ng NBI Criminal Intelligence Division sa isang condo unit sa Parañaque City. Pero pagsilip nila sa bintana, saan galing? Dito. Nagulat ang mga ahente nang umalingaw-ngaw ang mga nagbabagsakang gamit mula sa bintana. Hinahagis yung mga laptop. Ayun. Sige pa, sir. Isa-isang hinahagis ang mga laptop at cellphone palabas ng unit. Pagdating sa ground floor, tumambad ang mga basag na gadget. Pagpasok sa unit na bisto ang maliit na scam hub at naabutan ng 4 na Chinese. Naaktuhan silang gumagamit ng computer para umano mang love scam at crypto scam. Nakita rin ng mga malalaswang video sa computer ng mga sospek na ginagamit din daw sa pang-scam online. Part ng scam kasi yung mga pornographic materials na sinasabi nila sila yun. They make use of artificial intelligence para makapanloko talaga. Sasailalim sa digital forensic examinations ang mga nakumpiskang computer at cellphone. Pinag-aaralan ko paano ma-retrieve yung mga information. Although may mga natira naman ng mga laptop din na hindi nila naitapon. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Anti-Financial Account Scamming Act ang mga sospek. Patuloy na tinutugis ang kanilang leader. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Wala raw special treatment sa babaeng binigyan ng 80,000 pesos matapos makitang lumabas ng imbornal sa Makati City. Yan ang iginiit ng DSWD. Kamakailan nag-viral online ang litrato ni Rose na galing imbornal. Nang malamang nakatanggap siya ng 80,000 pesos, maraming sana all at marami ang gusto na ring pumasok sa imbornal para raw magkapera. Pero paglilinaw ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi special case ang nangyari kay Rose. Hindi na raw bago yan. Katunayan, 5,000 benepisyaryo na raw ang nabigyan ng ayudang gaya ng kay Rose. Yung 80,000 na yon ay base sa guidelines ng DSWD. I wanna point out na yung babae, si Rose, bigyan natin yun ang pangalan, hindi siya unique na may kondisyon to. Hindi to binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose, in tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Nagsampa ng reklamong violence against women and their children o VAUC ang dating singer-actress na si Lindsay Custodio laban sa kanyang asawang si Frederick Cale. Kabilang sa reklamong isinampa ni Lindsay ang sexual, emotional, verbal, psychological at economic abuse na dinanas niya sa panahon ng kanilang pagsasama ni Cale. 2022 nang ikasal sina Lindsay at Frederick. Pero ayon sa singer, nagsimula ang kanyang kalbaryo right after their wedding. 2024, sinampahan ni Cale ng kasong cyber libel si Lindsay. Bukod pa yan sa perjury case na na-dismiss kalaunan. Wala pang pahayag ang kampo ni Cale kaugnay ng reklamo. Susunod sa Pulsa Video, ang panloloob sa isang tindahan sa Benguet, pati panindang brief, tinangay. Rider na bumangga sa kotse at sumirko sa ere na iligtas ng kanyang helmet. At News 5 exclusive, lasing na rider na disgrasya at natuklap ang mukha. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pera, sigarilyo, delata, pati panindang brief,
hindi pinalagpas ng mga notorious na magnanakaw sa Benguet. Huling-huli sila sa CCTV sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Mag-aalas 2 ng madaling araw nitong Lunes nang masapul sa CCTV ang pagdating ng 3 lalaki sa harap ng isang tindahan sa barangay Pugis sa La Trinidad, Benguet. Nagmasid-masid muna ang tatlo at nang makahanap ng tiyempo, sinubukan nilang sirain ang kantado ng roll-up door ng tindahan. Nang mapansin na may CCTV, tinutok nila ito sa ibang anggulo. Pagpasok naman sa loob, nag-grocery pa ang mga kawatan. Bukod sa tinangay na 13,000 pisong kita ng tindahan, kumuha rin sila ng mga sigarilyo, tinapay at delata. Pati panindang brief, hindi nila pinalagpas. Nakaka-stress din kasi hindi naman basta-basta yung tunan natin sa business. Ayun, so dapat kailangan patuloy pa rin. Kasi pag nagpapa-apekto tayo, mas lalo tayong walang magagawa. Naka-hoodie jacket ang mga sospek kaya hindi namukhaan sa CCTV. Pero ito na raw ang ikalawang beses na nilooban ng tindahan ngayong taon. Pati ang mga katabi nilang tindahan, ninakawan din daw. Ayon naman sa barangay, hindi natin nalalaman sa barangay kasi hindi sila nagre-report. Aminado ang mga otoridad na kulang din sa mga streetlight at CCTV ang barangay. Humingi na sila ng tulong sa mga pulis habang patuloy na tinutugis ang mga kawatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Gaano kaimportante ang pagsusuot ng helmet? Proteksyon yan sa disgrasya gaya ng nangyari sa isang rider. Sa kuha ng CCTV, sa kalsadang ito sa Argentina, makikitang bumangga sa kotse ang motorsiklo. Sumirko sa ere ang rider hanggang sa bumagsak sa kalsada. Nakabangon agad ang rider at hindi siya napuruhan. Iniimbestigahan na yan ng mga otoridad. Sinupalpal ni Defense Secretary Guo Teodoro ang isang opisyal ng China matapos tanungin tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea. Yan at iba pang balita sa Frontline Report na ito. Giniba ni Defense Secretary Guo Teodoro ang tila propaganda ng isang Chinese military official sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Pakinggan natin yan. The United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Thank you for the propaganda spills disguised as questions. Unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust. China has a lot of trust building to do. Giniit din ni Teodoro na ang magkaibang ginagawa ng China sa sinasabi nila ay ang pinakamalaking hadlang para makamit ang kapayapaan sa rehiyon. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China. Ito pang isang gigil, si outgoing Davao City Mayor Baste Duterte, bad trip kay Pangulong Bongbong Marcos. He's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. He is weak. Mayabang pa. Pati ang bagong upong PNP chief na si General Nicolas Torre III, binanata ni Baste. It's nothing. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. Bigay na yan sa kanyang PNP niya. Bago yan, sabi ni Torre sa mga basher niya, This is a free country. Kaya nga, yung mga bashers natin, natural yan. Si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon, pinaghahandaan na raw nila sakaling maglabas na rin ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Hindi na yan idinitalye pa ng hepe. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Hindi lang siya nangunguna sa paghahatid ng balita. Dahil ang una sa lahat anchor na si Jiggy Manicad, pang Netflix na rin ang level.
Tampok nga po si Jiggy sa 5-part docuseries na I Love Filipino na mapapanood sa Netflix simula po ngayong June 12. Ikikwento riyan ni Jiggy ang iba't ibang aspeto ng ating Filipino identity, gaya ng ating mga pagkain, musika, sining, arkitektura, at pati na sausawan. Director po niyan ang Mrs. ni Jiggy na si Marnie Manikan. The project is a blessing, a series wherein you can really promote our country in a more positive light. So we're also here to educate people. Being able to produce yung ganitong klaseng material, it's a blessing. Sana dumami pa yung mga ganong materyales. Susunod sa poll sa CCTV, lolang natutulog ninakawan ng cellphone. At lolang naipit naman sa gitna ng mga pader, paanong nasagip? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagkaguluhan ng mga residente ang isang lolang naipit sa mga pader sa Indonesia. Kung paano siya nasagip, alamin sa Frontline report na ito. Na-sandwich ng dalawang pader ang lolang yan sa kanilang bahay sa East Java, Indonesia. Siya si Rami, 74 na taong gulang. Hindi siya makagalaw kahit 3 talampakan lang ang layo niya mula sa exit ng mga pader. Sinusubukan siyang hilahin ng mga residente pero hindi kaya. Alanganin din sa matanda at baka masugatan pa siya. Dito na nagdesisyon ng mga residente na magpasaklolo sa mga rescuer. Bandang 1:30 ng hapon nang dumating ang mga otoridad, ang kanilang solusyon, basagin at butasin ang mismong pader. At sa wakas, naligtas din ang lola pero nagtamo siya ng gasgas sa kanyang tuhod dahil nakuskos ng dingding habang sinasagip siya. Maayos naman ang kanyang lagay. Wala pang detalye kung paano na-sandwich ang matanda. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kinuha ng Akari Chargers na bagong head coach si FEU Lady Tamarao's Coach Tina Salak. Susubukan ni Coach Tina na ipagpatuloy ang magandang performance ng Akari at magwagi ng championship. Runner-up ang Akari sa nagdaang 2024 Reinforced Conference habang naka-bronze naman sila sa 2025 All-Filipino Conference. Malaking improvement yan para sa isang team na hindi nakaabot ng playoffs dati. Papalitan ni Coach Tina si Japanese coach Taka Minowa. Umuugong ang usap-usapang lilipat ng team si Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo. Ayon sa ilang sports website, Toronto Raptors ang isa sa mga posibleng lilipatan ng Greek Freak. Kasalukuyang naghahanap ng bagong star player ang Raptors at ayon sa reports, ay si Giannis ang nakikita nilang makakapaghatid ng championship sa team. Nagbiro naman ang teammate niyang si Kyle Kuzma na boboksingin niya si Giannis kung umalis ito sa kanilang team. Sinagot lang yan ni Giannis ng laughing emoji. Susunod, News 5 exclusive, lasing na rider natuklap ang mukha ng maaksidente. Lolang mahimbing na natutulog, ninakawan. At isa sa mga judge detective ng Masked Singer na si Jano Gibbs, makakasama natin live. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natuklap ang mukha ng isang rider sa Bolhoon, Cebu. Nadisgrasya kasi siya nang magmaneho ng lasing.
Nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 Visayas correspondent John Aroa, exclusive. Di may sura na wong Brad. Wala yun Brad, wala yun. Patay yun Brad. Nakaupo sa gilid ng kalsada at walang tigil ang pagtulo ng dugo mula sa mukha ng lalaking yan sa Buluon, Cebu. Hindi na po namin ipakikita ang kanyang mukha dahil sa tindi ng pinsalang tinamo nito. Pero halos hindi na siya makilala. Natuklap ang kanyang mukha. Ang biktima, si Randy Mercadal, isang vlogger. Base sa investigasyon, nagmaneho siya ng motorsiklo ng lasing. Malakas yung patakbo niya ng motor, tapos wala siyang helmet. Kasi alam mo na, pag nalasing yung tao, syempre, nasa high adrenaline na. Imbisa, ang nakita ko lang, sir, wala talaga yung isang mata. Under the influence of alcohol, walang masakit. Nawalan umano ito ng kontrol, kaya sumadsad siya sa kalsada. Yung takip ng drainage, doon tumama yung mukha niya. Medyo kurbada kasi sir kaya nawalan siya ng kontrol. Grabe yung impact sir Napag-alaman ding walang driver's license ang biktima. Agad siyang isinugod sa ospital. Sa ngayon, patuloy pang inoobserbahan ang kanyang kondisyon. Nagbabalita mula sa frontline. John Aroa, News 5 Visayas. Sa Cebu pa rin, nag-amok ang isang lalaki. Sa sobrang galit niya, sinaksak niya pati ang kanyang pinsan. Nagbabalik si John Aroa, exclusive. Nakabulagta at tagdad ng saksak ang lalaking ito nang datnan ng mga otoridad sa Barangay El Pardo sa Buluon, Cebu kahapon. Kinilala ang biktima na si Alfredo Pagas at ang itinuturong salarin sa pananaksak sa kanya ang kanyang mismong pinsan na si Elmo Linamas. Sa investigasyon ng mga otoridad, nag-iinuman ang biktima kasama si Linamas at iba pa nilang kaanak nang biglang nag-amok ang suspect at sugurin ang kapatid nito. Umawat lang daw ang biktima pero siya naman ang napagdiskitahan ng suspect at ilang beses inundayan ng saksak. Gulat lang nila na nagalit na, hanap na ng away. Yun, nangyari. Siyang sinaksak yung biktima. Naaresto naman agad ang suspect na recover sa kanya ang ginamit na patalim sa krimen. Pero pakiusap niya, huwag niya raw sanang ituloy ang reklamo laban sa kanya dahil may dalawa pa siyang maliliit na anak. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima at patuloy pang inoobserbahan ng mga doktor. Handa naman daw akuin ng suspect ang lahat ng gasto sa pagpapagamot sa pinsan niya. Maharap siya sa kasong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Natutulog ang isang lola ng looban ang kanilang bahay sa Maynila. Sa pulsa video kung paano nagdahan-dahan pa ang magnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pasilip-silip sa pintuan ng mga bahay ang naka-face mask na lalaking yan sa Barangay 351 sa Maynila. Nang makakita ng pupuntirihin niyang bahay, sinimula na niya ang kanyang masamang balak. Saktong natutulog noon ang isang lola. Maya-maya, nakapasok na ng bahay ang magnanakaw. Bukod sa face mask, nagtakip din siya gamit ang bimpo. Napatingin pa siya sa CCTV. Dali-daling kinuha ng kawatan ng cellphone sa ununan na natutulog na matanda. Pagkatapos ay agad-agad ding sumibat. Tingin ng barangay chairman. Wala siyang andap-andap na pumasok doon. So ibig sabihin, familiar siya sa papasukin niya. Kwento naman ng 87 years old na lola. Napuyat siya kaya napahimbing ang kanyang tulog. Yung anak ko, nasa taas, mga ilang minuto pa lang daw kaakyat sa taas, pumasok yung magnanakaw. Hindi niya raw lubos na maisip na may kawatang papasok sa kanyang bahay dahil karamihan daw ng kanyang mga kapitbahay ay mga pulis at opisyal ng barangay. Ang nanakaw na cellphone ay bukod tanging libangan ni lola. Ito rin daw ang gamit niya para matawagan ang mga anak lalo't kapag may emergency. Gayunman, nagpapasalamat siya dahil hindi siya sinaktan ng kawatan. Buti na lang, hindi ako nagising. Kung hindi papatayin sigurado ako. Dinalaw na ng barangay si lola para alamin ang sitwasyon at seguridad nito kapag nag-iisa. Isang bagong cellphone rin ang ipinangako nila kay lola. Nagigpit na rin ng seguridad sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Huli ang mga binatilyong tirador ng plaka sa Tondo, Maynila. Binaklas nila at ibinenta sa junk shop ang plaka ng 10 nakaparadang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Palco.
Tinambad ang mga yupi-yuping plaka sa sako na nasabat ng mga otoridad sa Tondo, Maynila. Nakumpiska nila ito mula sa 2 binatilyong 16 at 17 taong gulang. Ninakaw ng mga binatilyo ang mga plaka sa mga sasakyang nakaparada sa bakanteng lote sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Arestado rin ang may-ari ng junk shop kung saan ibinenta ang mga plaka. Tinatayang aabot sa 8,000 piso ang halaga ng tinangay na plaka. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa bakanteng lote sa kabaan ng Antipolo Street sa Tondo, Maynila, kung saan makikita nyo sa aking likuran ang ilang mga sasakyan na walang plaka. Dito mano isinagawa ng 2 minor de edad ang pagnanakaw sa mahigit 10 sasakyan. Ayon sa mga pulis, dati nang nasangkot sa pagnanakaw ang mga binatilyo. More on purposely kalakal lang din po talaga at nakita po natin na tupi-tupi na po yung mga plate numbers po na yun. So talagang how do you call that? I-recycle lang po para magamit po ulit sa ibang paraan. Sinusubukan pa ng News 5 na kuna na pahayag ang may-ari ng junk shop na nananatili sa Tayuman PCP. Sinampahan na siya ng reklamong paglabag sa anti-fencing law habang nasa kustodiya naman ng Social Welfare Department ng Maynila ang 2 minor de edad na sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nagsisisihan na ang Senado at Kamara sa pagkaantala ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naglabas ng sama ng loob ang ilang mambabatas kay Senate President Chis Escudero dahil sa pag-urong ng petsa para sa presentation ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tanong ng Makabayan Block, sino ang pinoprotektahan ni Escudero? Ang taong bayan ba o si VP Sara? Well, something fishy. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. So wag nang mag-deny si si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan, meron siyang balakin sa mga susunod na mga panahon. Dagdag pa ni Castro, tila gumaganti si Escudero sa Kamara. Lalo't last day ng plenary session, iniurong ng Senado ang presentation ng articles of impeachment para sa prosekusyon. Tulad ng last day ng sesyon ng ihain ng Kamara ang verified impeachment complaint noong February 5. Ibinalik naman ni Escudero ang sisi sa Kamara. Giit niya, 4 na buwang inupuan ng Kamara ang impeachment complaint mula nang inihain ito at hindi naman daw nila ito inaksyonan agad. Kaya hindi raw sila pwedeng madaliin ng mga kongresista kapag gusto lamang nila. Pwede bang irally ko rin sila kung sila mismo ay hindi nagmadali? Inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon. Sino naman sila para madaliin kami ngayon? Hindi na pinatulan ni Escudero ang pahayag ng ilang kongresista na pinoprotektahan niya si VP Sara. Kabilang sa pinagdedebatihan ngayon ay kung maitatawid ba mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress ang impeachment laban sa bise. Ayon pa kay Escudero, pinakamataas o supreme ang desisyon ng plenaryo. Belta naman ng Bayan Muna, the Senate plenary is not supreme over the Constitution. Wala namang sinabi ang Constitution that it is your authority to decide whether or not you will convene an impeachment court or hold trial. Sa huling nanindigan si Escudero na gagawin niya kung ano ang tama at kung ano ang nakasaad sa batas, sino man ang paboran at masagasaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Aprobado na ng PBA ang palitan ng players ng TNT Tropang 5G at Converge Fiber Xers. Mapupunta na sa TNT ang sharpshooter na si Jordan Heading, habang makukuha naman ng Converge si former Finals MVP Mikey Williams. Posibleng punan ni Heading ang role na naiwan ni Jason Castro na nagpapagaling pa mula sa long-term knee injury. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Pauline Gaston. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Painit ng painit ang pasiklaban sa kantahan sa Season 3 ng Masked Singer Pilipinas. At sa darating na weekend, 4 ulit na Masked Singer ang sasabak. Nasa Frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan.
Susunod sa Masked Singer Pilipinas. The excitement is building. Isa na namang masked singer ang maaalisan ng maskara ngayong linggo. Out of the 16 masked singers, 3 na ang natanggalan ng maskara. Si Rats to Riches na ang singer-comedian pala na si Pooh. Si Fantasa na si Janine Desiderio pala. At ang latest ay si Puppy Love. Turns out ay ang belter pa lang si Ima Castro. At dahil na unmasked na sila, ibig sabihin, tapos na rin ang kanilang journey sa Masked Singer Pilipinas Season 3. Ngayong linggo nga, 4 na masked singers na naman ang sasalang at isa sa kanila ang maaalisan ng maskara. Abangan ang performances ni Kuneho, Gagambini, Aeroboy at Foxtastic Samurai. Pati na syempre ang husay ng mga judge detective sa panghuhula. Tutok lang tuwing weekend sa Masked Singer Pilipinas Season 3 dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. At eto pa nga mga kapatid, kasama po natin live ang pinakamagandang lalaking judge detective ng Masked Singer Pilipinas at Best Director for Comedy Genre sa Jinseo Arigato International Film Festival sa Japan, Philippines King of Soul, Mr. Jano Gibbs. Magandang gabi. Hello, Jano. Magandang gabi. Frontline. Salamat, maraming salamat. Jervy, wag mo nang ungkatin yung nakaraan natin. Meron kami nakaraan narinig ito. ako 2016. Oo, writer nila ako sa show nila. Happy Track ng Bayan, dito yan sa TV5. Ito naman classmate ko. Oo, sa salon. Sa salon. Halatang galang-gala kayo. Pero malapit na ang iyong programa. Yes, Masked Singer Pilipinas tuwing Sabado at Linggo. Pag Sabado, 8:30 siya. Pag Sunday, 8:45. Tapos, sa Sundays, 10:30 naman yung men's room namin ni Stanley Chi. Balita ko nahirapan ka maging detective judge. Ano ba pinakamahirap? Mahirap kasi it's still a singing competition. So, ang pipiliin mo pa rin yung pinakamagaling. Pero on top of that, huhulaan mo pa yung nasa loob ng mascot. Very competitive ako. Wow. So, gusto kong mahulaan talaga. May nahulaan ka ba? Dami. Ay, wow! Oo, talagang kinareer. Kinakareer ko. Pati mga contestant nyo, kinakareer din nila. Oh, syempre. Yung pagkanta. Kaya mahirap talaga i-judge pag di mo nakikita, di ba? So, dapat talaga singer. Dapat talaga. Nandoon sa loob. Saka yung age ko, advantage. Kasi inabutan ko yung mga lumang singers at inaabutan ko pa rin yung mga singers ngayon. Oo. Hindi tayo pwede. Pwede ka kumakanta ka eh. Hindi. Professional singer daw hinahanap. Kailangan ba professional? Hindi, may mga artista lang nasa mga... Ikaw ba kumakanta? Ano lang, sa shower lang. Sa shower. Pwede? Easy. Ayan, eto muna ha. Yan. Sample. Paano ba to? Ano gagawin natin? Gusto niyo mag-news ako? Oo, pwede! Sige. Yung ano na lang, yung headline na lang. Headline. Newscaster ka. Sige. Pwede bang kantahin ko na lang to? Yung style na, yung soul. Kakantahin ko na lang. Headline, kakantahin ko. Sige. Lalaking nagamok, sinaksak ang pinsan niya. Kami po ay magbabalik. Kayo. Parang hindi ka rin magduman lang ang dating. Naging news. Naging news palagi. Ang dating. Musical news pala. Pwede yan. Gawa tayo ng segment. Musical news. Yan. By Jano Gibbs. Invite mo na sila. Yes, Masked Singer Pilipinas every Saturday and Sunday, and then men's room naman later on sa gabi. Ayan. Thank you. Thank you, Sir Jano. Maraming salamat. Thank you, Frontline. Welcome. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.